inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topa Show! Yes, yo! Yes! Magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Siyempre, alam niyo ho, excited ho ang lahat bumiyahe pa uwi. Ang oras ho ngayon ay alas 11:04 pa lang at ngayon po ay 22 ng Marso 2024. Akalain nyo parang kailan lang guys at tayo po ay muli na nagpapasalamat sa Panginoon dahil alam nyo naman parami ang challenges natin at saka hindi lang po yung mga kaibigan nagulat ako kasi ngayong Friday, no? Ine-expect ko napaka-traffic. Yan. Lagi ako nakamotor dahil gusto ko makasingit. Ayan. Ngayon naman ho, bigla akong nagkotse. At yung kotse, nagulat ako. Walang ka-traffic. Baliktad. O, diba? Thankful ako sa Panginoon kasi in 30 minutes from my place in Commonwealth Avenue. Akalain mo, nakarating agad, no? Karating agad. At thankful ako nakapag-relax ng konti, di ba? Nakakain ng masarap na almusal, o, di ba? At hindi lang huya, mga kaibigan, salamat din sa ating mga kinakainan dyan sa kantin. At napakababa ito ng mga girl lalo dyan. Okay, ngayon ho, alam nyo ho, marami hong mga nagbabakasyon. Kayo po ba'y naghanda na? Ayan. Thankful din tayo kay Tisay dahil si Tisay kahapon ay bisita po natin dito at nagbigay siya ng maraming update kung paano siya naging isang magaling na entrepreneur. At ngayong araw na to, mamaya po, darating po ang 13 years old na laging bisita ho natin dahil nga po alam nyo naman, ayan ay mahal na parang anak o inaanak, sabi nga po ni Attorney Ferdy Topacio. At syempre ngayon po, wala po yung ating idol dahil po alam nyo na, kahapon ay birthday celebration ni Mrs. Topacio. At thankful tayo sa Panginoon kasi alam nyo naman, nagkaroon ng magandang meeting, magandang mga update, no? And congratulations po dun sa mga kasong hawak nila, no? Ng top law. Yan nga po, alam nyo, pag mga ganun talagang, yes, palakpakan natin yan. Alam nyo, pag mga ganung mga cases na talagang matagal na at nasolusyonan, nakakagaang ng kalooban. At ito po isang bagay na dapat nating ipagpasalamat kasi sabi nga justice will always prevail. Yan. At hindi lang ho yan, alam nyo ho, tayo po'y umaasa lagi. Huwag po tayo makakalimot sa Panginoon. Naku, hindi lang ho puro trabaho. Hindi lang po, huwag natin lagi isipin puro blessing dahil dapat iniisip din po natin ang pagpapasalamat. Can you imagine araw-araw nagigising pa ho tayo. Naalala ko tuloy bigla yung kapitbahay ko na hindi na ho nagising, no? Yan ho, medyo ingat ho tayo. Huwag ho tayo magpakabusog. Lalong-lalo na kapag maraming pagkain sa inyong hapagkainan. Yan. O, diba? Minsan kasi nangyayari sa mga kaibigan natin pag maraming pagkain sa mesa, lantak dito, lantak doon, diba? Yan pong iiwasan natin at tayo naman po ay hindi mawawalan ng pagkain, lalong-lalo na ang ating mga magulang ay good provider. Yan. Kayo po ba may mga nanay at tatay na good provider? Yan. Pag meron kayong ganyan, gantihan ninyo ng pareho ring blessing. Ibig sabihin, pag kayo po ay nagkaroon ng ganun ding blessing, sana po, wag mo tayong magbibigay ng wag tayong magbibigay ng problema sa ating mga magulang. Dahil yung good blessing niya yan, ay magbibigay sa atin ng magandang sample. Kayo po, lalo na yung mga kabataan ngayon, nako, thank you dun sa mga estudyante na nagsasabi sa atin na salamat daw sa DWIZ. Alam nyo po, ako rin nagpapasalamat din sa pamilya nating ito dahil hindi lang ho tayo sa DWIZ, no? Nandyan din ang ating Aliw Channel 23. At hindi lang po yan mga kaibigan, kayo po'y aasa na talagang magagandang proyekto, magagandang serbisyo publiko. At hindi lang po yan talagang balitang tama. Alam nyo, by next week ko kasi, ini-schedule natin yung isa nating kaibigan na isang malaking contract
sabi nga, malaking contractor daw. Yan. Sabi nga ni attorney, bit-bitin mo, kaya bibit-bitin na rin by next week. Hoping, no? Sabi niya, isusuportahan niya tayo dito sa ating mga magagandang layunin. Kaya thankful ako. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako, Miss Veronica Lim, yan, ng Benjamin Construction. Ito po kasi isa sa mga kaibigan natin na kahit na anong okasyon, yan, maliit o malaking okasyon, talagang naaalala niya tayo. Bihira yung mga ganong kaibigan, di ba guys? Kaya sabi nga po, pag kayo'y nakipagkaibigan, piliin po ninyo kung ano yung tama. Yan. Tama. Oo, huwag kayong masyadong kahit kanino lang, sama kayo ng sama, lalo na yung mga teenager ngayon. Ako guys hindi na madali ngayong magsasama, lalo na kung nakilala nyo lang sila sa internet. Yan. Ingat-ingat kayo dyan sa Facebook. Buti nga kayo ngayon, mga kabataan, updated na kayo. Lahat, ang bilis, di ba? Ano man yung mga kailangan ninyo, ang bilis ninyong nakikita. Ang bilis ninyong nalalaman, pero daw kayo, Hindi mabilis imbestigahan ang isang tao, lalo na kung nagpapanggap na isang mabait. Naku, mag-ingat kayo dyan. O kaya nagpapanggap na disente. Lalo na yung mga lalaki. Sorry. Hindi, yung mga lalaking nanliligaw, lalo na kung sa Facebook lang, ingat-ingat lang. Kasi, kaya yung pamangkin ko dyan, yung pinsan kong sabi nga, dalaginding na, mag-ingat kayo, wag kayong basa-basa naniniwala. I'm thankful, alam nyo, ito, yung aking isang kapatid na dating, sa akin masaya ako kasi, pamilya ng farmer ang pamilya ko, pero hindi ko naranasan na magtrabaho bilang magsasaka. Kasi ang father ko nawala nung ako'y 9 years old lamang. At that age, ang ate ko ang nagsilbi lahat, di ba? Ito yung mga magagandang dahilan kung bakit kailangan natin magpursige. Kasi nagulat ako sa kapatid ko, dati silang farmer. Sabi nga nila, ako OFW ako, di ba? Siyempre, bilang OFW, talagang lahat ng OFW as entertainer, no? Kasi singer po tayo. At nakakatuwa naman kahit papano, pinagtiyagaan yung boses ko. Di ba? Ganun lang yung lakas ng loob ang kailangan. Kaya kayo kung meron kayong mga magagandang plano sa inyong buhay, huwag nyo nang hintayin pag dumating ang blessing. Kayo na mismo gumawa kayo ng paraan at pangarapin po ninyo na makaganti agad sa inyong mga magulang. Ewan ko lang kung meron ditong nanonood na ang unang-unang inuna ko, yung request ng mother ko. Sabi ng mother ko dati, gusto ko, Job, yung magkakaroon ako ng bahay at lupa, sabi niya, na nakapangalan sa akin. Wow! Ang galing ko naman. Ang galing ko naman. Makaya ko ba yon? Pero syempre, sa ating pagsisikap, ayan, unang-unang na i-produce natin yung kanyang pangarap, ay ipinangalan natin agad sa kanya. Kaya ito po isang malaking bagay. Kaya, Ma, I love you very much. Ayan, dapat kayo uunahin nyo yung gusto ng mga magulang ninyo, hindi yung kayo muna. Kasi alam nyo po, itong mga pangarap natin ay nagagawa natin hanggat kaya natin. Hindi lahat ng tao ay pwedeng gumawa ng bagay na pag sinabi split second dadating. Hindi po Kailangan talaga gawin natin na lahat ng paraan. Lalong-lalo na, di ba? Ngayon po, maraming mga young entrepreneur, maraming mga negosyante na bata pa lang nagsisikap na. Ayan. Sabi nga ng iba, ako, bilib ako sa mga eksperto, sabi nila ang kailangan unahin mo, yung ano yung bagay na makapagpapasaya sa magulang mo. Yan. Ngayon ko napagtanto, no? Kita nyo, mas masaya na napasaya mo ang magulang mo kasi in the future, sasaya ka. At ako nga po, well done na ako. Talagang at the age of 20, yan, ay naiproduce na natin yung gusto ng ating magulang. Kaya, saludo ako sa mga bossing natin na inuunan nila yung kanilang mga magulang. Ayan, lalo na si Boss Edgar, nakikita natin na laging nakatutok, di ba? Dapat kayo, may oras kayo sa inyong mga magulang. Kayo ba kinakamusta nyo yung mga nanay at tatay ninyo? Ayan, checklist. Mag-checklist tayo. Ayan. Next time, mag-checklist tayo sa inyong mga ginagawa sa araw-araw. At ano ang ginagawa ninyo kapag free time kayo? Kayo po ba'y gumagawa ng inyong mga gawaing bahay? Yan.
hintayin natin si Silvania at bumibiyahe daw siya. Ayan. Hintayin natin siya. At hoping, no, na ang mga batang gaya niya, paborito ni Attorney Topacio, mga gaya niya, ay gumaya rin kayo. Lalo na yung mga bata, no, kayong mga bata, yan. Lagi ninyong isaisip ano ang makabubuti sa inyo at sa inyong pamilya. Huwag muna yung mga love-love. Set aside nyo muna yan. Yan. Huwag muna kayong magpaligaw, lalo na yung mga teenager dyan. Huwag muna. Unahin nyo muna yung mga pangarap ninyo. At minsan, may mga pangarap na hindi agad na bibigyan ng pansin, di ba? At syempre, tayo naman po ay nagpapasalamat sa Tweetwina na kung saan ay kahit papano mangarap ka ng gising. Yan. Sabi nga ang mangarap ay libre. Kaya wag mong tutulan ang mga pangarap na gusto mo. At kahit na sinong tao, wag nating bigyan ng masamang reason para mag-away-away kayo dahil sa kanyang pangarap. 'Yun ang importante at lagi niyong tandaan na pag tayo ay nangarap, see to it na meron tayong mga plano. Yan. Bakit ko sinasabi to? Pasensya na kayo guys. Nasasabi natin ito dahil tayo po ay isang taong mapangarapin. Marami tayong pinangarap na hindi naman lahat natupad, di ba? Pero sa tulong at awa ng Panginoon, kita nyo naman kahit papano, hindi naman tayo mayaman, pero mayaman tayo sa mga kaibigan. Pipiliin ninyo ang mga kaibigan ninyo. Hindi ganon kabilis, di ba? Paano? Ayan. Kailangan isipin natin na pag nakipagkaibigan tayo, anong meron dyan? Tama. Anong meron dyan? Hindi, ganito naman ibig sabihin. Nung nag-aaral kasi ako, syempre, alam nyo, pag nag-aaral kayo, kailangan kaibiganin nyo yung pinakamatalino, di ba? Ganun ba kayo? Yan. Pinakamatalino sa klase. Yan, number 1. Pinaka-masipag, pumasok. Hindi pala absent. Dapat doon kayo didikit sa mahilig pumasok. Huwag kayong didikit doon sa mga tamad pumasok. Kailangan yung taong sasamahan ninyo masipag, di ba? Ay, ayan na, dyan na nakukuha yung habit natin Kapag may habit ang iyong kaibigan na nagtitiis sa init ng araw, nagtitiis sa pagsasakay. Di ba yung sakay na di ba yung commute? Aba, pag kayo nagko-commute, mas maganda kasi nakakatipid kayo. Pero medyo may problema tayo sa ating transportasyon. Alam naman ho natin na ang dami ho nating na-attend ng mga press conference, puro problema sa sasakyan ang kanilang binabanatan. At ito ngang mga pagkawala na, ewan ko lang, I doubt kung matutuloy by end of this, I think, end of April yata, binigyan sila ng palugit na sila'y makakabiyahe. Yung mga jeep makakabiyahe hanggang katapusan ng April. Yan. At sana, nako guys, no? Magkaroon sana tayo ng habit forming. Sabi nga yung mga driver ng mga jeep, yung mga pampasaherong sasakyan, mag-ayos naman po kayo. Kahit papaano, sabi nga daw po, it reflects, no? To your personality. Paano yun? Ito kasing mga pobre nating mga kasamang mga driver ng jeep. Ako dati po kasing operator din ng jeep, no? At yung sa galit ko, isipin nyo sa galit ko dun sa jeepney driver na nakuha ko, ibinenta ko yung jeep ko ng 20,000. Sa inis ko lang, kasi sabi ko, puro problema rin lang mangyayari. Bakit pa tayo magme-maintain ng sasakyan na hindi naman pala natin hindi makakatulong sa atin, 'di ba? Usually ganun nangyayari ngayon. Kasi dati ako nung ako'y may jeep, eto na. Alam niyo yung magkaroon ka ng jeep na araw-araw na ginawa ng Diyos, imbis na boundary ang ibigay sa iyo, ang ibibigay sa iyo resibo. Resibo. Ano 'yan? Ma'am, kasi nasiraan ako Okay. Oh, no! Take 1, nasiraan. Okay, sige. Kinabukasan, ano naman nangyari? Ba't resibo na naman yung boundary mo? Kasi ma'am, nag-emergency yung misis ko. Sus, Mariosep! Yun yung nangyari. Pangatlo, kasi alam niyo, yung kinuha kong driver, sa totoo lang, nung binili ko yung jeep na yun din yung driver. No? Hindi ko alam yung background Alam mo, minsan masama din pala yung hindi ka muna nag-check. Hindi mo muna inaalam kung saan nanggaling yung tao na yun, di ba?
Hi. Ayan. At syempre, tayo naman po ay nagpapasalamat dahil kung kayo ay naghahanap ng masayang kasama, kailangan masaya rin kayo sa negosyo, di ba? Kaya sabi nga po, eto nga, nangyari din sa jeep ko, di ba? Ang dami ng mga alibay. Sa buwisit ko, isipin mo na nga naman ang ganda-ganda ng binigay ko sa kanya sasakyan para naman mapakinabangan niya at makatulong sa kanya. Ang sumunod, eto na. Hindi na pala misis niya ang kasama niya, girlfriend na pala. Ay, nako. At ang jeep na dala-dala niya, ay nako, nagagamit sa kanyang pamamasyal. So, ganon. with that, mabibisit ka na talaga kaya that time, kasi paalis na po ako, papunta na ako ng Japan. Ayan, papunta na ako doon, wala akong mapag-iiwanan sa sasakyan. Binenta ko na siya ng 20,000. Tapos ang problema, pero nagsisi ako, guys. Kasi mas marami pa palang pwede tayong tulungan. Dapat doon natin ibinigay na lang yun. Di ba? But then alam nyo, ayan, charge to experience. Kaya ako nakukwento sa inyo, kasi marami tayong kakilala na ganito din ang nagiging problema. Ayan, huwag tayong aasa at tayo po naman alam nyo naman mga kaibigan, dahil pag sinabi nyo gusto nyo to, huwag kayong masanay mangutang hanggat maaari. Alam niyo yung utang minsan nakakatakot. Ayan, naalala ko si Captain Rolando Dorado Dorana. Yan ay isang seafarer, Pero, dahil dun sa mga loan, na siguro depende na lang dun sa kung sino yung taong, sino yung company. Kailangan dun tayo sa company na mapagkakatiwalaan. Yan. Sabi nga niya, mas mabuti pa sana kumuha na lang ako ng Eternal Garden. Ayan. Alam niyo yung Eternal Garden, nakausap ko recently. Yan ay magandang investment. Una-una, maganda yung pre-need kesa dun sa at-need. Ayan. Kita nyo. Yan kasi, actually, yung iba man natatakot na mag-invest sa ganyan. No, wag. Wag kayong matakot kasi itong ganitong klase ng investment ay nakakatulong ng malaki. Ayan. Malalaman nyo rin yan kasi gusto kong mag-invite ng isang manager ng Eternal Plan na kung saan ito'y malaking tulong para ho sa lahat ng mga hindi pa nangangailangan. Okay, at maya-maya lang po, antabayanan natin yung pinaka-cute na kilala ko. Syempre, tayo po naman ay nagpapasalamat din sa ilang mga ayan. Hindi maiwasan, bigla na lang mangangating lalamunan mo. But, gusto ko lang pong pasalamatan ang mga friends natin, lalo na si Kat Tirso Peralta, dahil lagi niyang pinaalalahanan. Salamat po! Ayan. Okay. Muli po, pinasasalamatan natin si Sander Prats, Island Walk. Yan. To build children library in Maribojoc, Siargao Island. Ito po nung isang araw ay nabanggit po natin. Ito po isang kakaibang walk for a cause. Ang ginawa ni Sander Prats na isang artist, singer, painter, and performer from Zimbabwe. Alam niyo ho, kung tayo ay makakahanap ng mga funder para sa mga kabataan, napakagaling ho ng ganitong klase. Kung meron ho kayong mga performer na talagang magagaling. Kasi ito, pinaplano ko ito na magkaroon ho ng concert, ayan, concert for a cause, na kung saan dito po natin ibibigay yung mga bagay na kakailanganin ng ilang mga natin. Marami po tayong mga naka-line up na mga beneficiaries. Isa po sa aking pasasalamatan. Matagal ko na pong hindi napupuntahan ngayon kasi nga po nagkaroon ng pandemic, di ba? Yung pandemic na yan ay naging sagabal sa ating pagtulong. So, nangyari po, itong pandemic since na medyo okay na daw, pero I don't think so na okay na kasi marami pa rin ang hindi nakakapag-ingat. Kaya ang ginawa natin,
ay nagpaplano pala, planning stage pa lang po tayo kasi alam niyo naman yung aking partner, si Attorney Ferdy Topacio. Ayan ho, ay isang magaling namang aawit. Yan. Oh, yeah. Oh, di ba? Magaling talaga yan. At na-discover ko si Attorney nung kami pa yung magkasama sa Batangas. Yung mga event namin sa Batangas, nung ko siya nakita, sabi ko, maganda ang texture ng boses ni Attorney Topacio. Yan. Talagang magandang pakinggan ang isang tao na maraming ginagawa pero pagdating sa entertainment talagang magaling. At syempre, dahil po tayo ay nagpapasalamat kay Sander Prats sa kanyang kakaibang ginagawa, ay meron po siyang kasama na si Coach Nike na kung saan ay naglalakad sila ng 45 hours. Kaya niyo yun? 45 hours and 20 minutes sa buong Siargao. Yan. Sabi nga po, sa buong Siargao. And sabi nga po, nakagawa po sila ng library. Oh, Ayan. yeah. Okay, at syempre, no, tayo po naman nagpapasalamat sa kanilang lahat. Dito pa rin kay Marigel Villegas, thank you so much. At sa lahat ng mga friendship natin na sa Tweetwina ay merong mga kanya-kanyang talento na iisa-isahin natin. Kaya, salamat din sa mga nagpaplano. Yes, sa mga nagpaplano. Okay, ngayon naman mga kaibigan, ang oras will be back 11:25 ng umaga for Yes Yes Show. Yes, yes, yo! Topacio! DWIZ Balita ngayon! Magandang araw Pilipinas, narito na ang balita sa oras na ito. Dalawang munisipalidad sa Occidental Mindoro tuluyan nang nakamit ang stable internal peace and security. Ito ang balita mula kay Patrol 17, Jopel Pelenyo. Inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng Look at Lubang sa Occidental Mindoro na nasa ilalim na ng Stable Internal Peace and Security o SIPS ang kanilang mga lugar. Pinangunahan ang formal declaration nina Lubang Mayor Michael Lim Orayani at Look Mayor Marlon De La Torre. Nakiisa sa makasaysayang okasyon ang mga kinatawan mula sa AFP, PNP, DILG at iba pang tanggapan ng gobyerno at tagapamahala ng seguridad. Kinabibilangan ang mga ito nina 203rd Infantry Bantay Kapayapaan Brigade Commander Brigadier General Randolph Kabangbang, PNP Area Police Command, Southern Luzon Commander Police Lieutenant General Roderick Armamento, Police Regional Office Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Roger Quesada at DILG Mimaropa Assistant Regional Director Ray Maranan. Inihayag ni Brigadier General Kabangbang na patunay ang makabuluhan at makasaysayang kaganapan ng kanilang dedikasyon para makamit ang pag-unlad at pagkakaisa ng komunidad tungo sa pangmatagalang kapayapaan. Ito si Patrol 17 Chapel Pelenyo. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At yan ang balita sa oras na ito. Para sa dagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website www.dwiz882am.com at sundan ang aming X account at Facebook page DWIZ. Ako po, si Raiza Dadja. DWIZ Balita ngayon! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, yes, yo! Attorney Ferdy Topacio! Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Okay, at syempre kasama nyo pa rin si Juvie de Guzman sa Yes Yes Show Topacio. Ayan. Sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio. At syempre bago natin ibalik yung ating kinukwento mamaya, mamaya po, importante yung batiin ko muna ang ating Fire Chief Superintendent Gerandi Agonos. Siya po ay retire na po pero inaantabayanan pa rin po natin. Ayan, Katirso ha. Hinihintay ko yung friend mo, syempre, to briefly give us fire safety prevention. Yan, napaka-importante ho kasi nito dahil alam nyo naman ho, marami ho tayong mga lugar na walang tamang tubig, no? Kaya kailangan ho natin na sila po ay paalalahanan natin. At syempre, ngayon po ay meron ho tayong magandang dilag, no? Na kasama natin.
Napakaganda. At hindi ko ine-expect, no, na siya po ay 13 pa lang. Isang teenager talaga. Let's welcome Miss Silvana Garcia. Yehey! Hello to everyone, and hi po Ma'am Julie, and hi Taylor Swift. I'm a Swiftie also. And hi po, Atty. Topacio, Mommy Belen. Belated happy birthday po, Judge Diana. And good luck po for tomorrow's boxing fight, champ Yumer Marshall. And hi Princess Marshall, and Senator Champ Manny Pacquiao, and Sir Sean Gibbons of MP Promotions, and Ma'am Valerie and Madam Jinky Pacquiao. And hi Uncle Pilot Glenn, and hi Daddy Art, hi Ninang Rhea, and hi Arswell, hi Mama Gina, hi Papa James, hi Ate Jeff, and Sian, and Dr. Ramos Hospital, and hi po Tita Maris, Tita Ving, Nico Atigiana, and Pakinol and Bacalsa family, and all OFWs. God bless po everyone! Ayan, kita niyo naman Silvana, talagang hectic ang schedule niya dahil sa dami ng mga friendship niya. At hindi lang yung Silvana, pakilala ka uli sa ating mga nanonood at nakikinig yan. Hello to everyone, my name is Silvana Garcia, and I am 13 years old. Ayan. Ano ba ang dahilan at narito ka ngayon? Siyempre, alam mo yun, di ba? Ano nga yun? Apo, gusto ko po kayang kantahan lahat. Ayan, kita nyo? Talagang nakakatuwa kasi ang peg-ho niya talaga ay kantahan tayong lahat. At syempre, dahil ang isang batang tulad niya ay mahilig kumanta, pagbibigyan natin yan dito sa Yes Yes Show, Topacio. At hindi lang po yan mga kaibigan, ito pong awitin niya ay handog niya para kanino? Para po sa inyong lahat. Ayan. And hi Taylor Swift. Taylor Swift. Nanonood ba siya? Dapat nanonood din yan. Okay. Anyway, anong title ng gusto mong kantahin? Yan. Para naman ma-excite kami. Love Story po by Taylor Swift. Siya kanya mismo. Sarili mo lang, sarili mo lang practice. Ayan, a cappella. Kanta niya po, apo. Okay, a cappella song by Miss Silvana Garcia. Take it away. Love story, baby, just say yes. I get tired of waiting, wondering if you will ever coming around. My faith in you is fading.
when I met you on the outskirts of town. And I said, Romeo, save me, I've been feeling so alone. I keep waiting for you, but you never come. Is this in my head? I don't know what to think. He knelt to the ground and pulled out a ring and said, marry me, Juliet, you'll never have to be alone. I love you and that's all I really know. I've talked to your dad, go pick out a white dress. It's a love story, baby, just say yes. Oh, ah, ah. Oh, ah, ah, ah. 'Cause we were both young when I first saw you. Yahoy! Ayan na, ayan na, ayan na. Kita mo, masaya sila. Narinig nila ang boses mo. At syempre, yung awiting yan, handog din namin kay Boss Edgard, kay Sir Benjamin Ramos, Sir Dennis Antenor, syempre, Sir Randy Cabangon, Attorney McNeil Rante, Catirso Peralta, of course, Miss Bambi Fuentes, Sir Dennis Arce, Miss Baby Go, Tito Chito Valmosina, ayan, si Doc Melvin, trainer ng EMS, si Jane Militante, ayan, si Ariel G. Coronel ng ARJ Music Training Center. At hindi lang po yan, kay Daisy and Emil Bente. Dapat dito ka rin pala pumunta, no, si Emil Bente. He's also a friend of mine. So, ilang araw mo pinag-aralan ang kanta mo? Maganda ngayon na, maganda yan. Hindi po. Siguro po 2 days. Mga 2 days lang? Pero po alam ko na po yan dati pa po. Favorite mo siya. Favorite ko po okay. si Taylor Swift, Oliver Rodrigo. Ayan. So, ilan ba ang kantang plano mo? Ilang kanta yung kakantahin mo? Na ano po? Nakakantahin ngayon? Today? 2? Isa lang? Isa lang. Isa lang. Okay. Later on, babati ka rin, ano? Opo. Okay. At syempre, hindi lang po yan, mga kaibigan. Thank you din kay Admin Jubert Estrella. Ayan. Ang MSRM CL ng Barangay Administration with Barangay Captain Rascal Doctor ng Payatas, Quezon City. Salamat, sir. Salamat sa mga patuloy ninyong pagsubaybay. At magpatuloy lang po kayo sa pagsubaybay ninyo, guys, dahil marami ho tayong mga bagong papaalam sa inyo. At siyempre, by next week, marami ho tayong mga good news. At hindi lang po yan, makakasama at makikita ninyo yung mga hindi na ho kumakanta. Babalik na ho sila. Ayan. Yung mga alam nyo naman na tumigil na kasi nung nag-pandemic halos hindi na rin sila kumanta. So, kung papala rin tayo, the earliest, the better kung sila yung makakarating dito. At syempre, magbe-break na naman tayo. Pero bago yan, ay gusto rin po nating pasalamatan si Victory Kenji. Salamat sa all-out support. At hindi lang po yan, Sir Jigs Magpantay, ang National President ng CCW, at ni Ma'am Maruha. Yan, Ma'am Maruha de Asis ng Margo Management Services and Consultancy. Nako, eto po. Ito yung mga kaagapay natin na sa tweet-tweet na ay wag nating kakalimutan. Siyempre, mga kaibigan, another break time muna tayo. Ang oras, alas 11:44 ng umaga. Dito pa rin sa Yes Yes Show, Topasyo. Magbabalik po kami Antabayanan nila. Yes, yes, yo! Topacio! Mr. Yes, yes, yo! Attorney Ferdy Topacio! Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yan, sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio. Ako pa rin po si Juvie de Guzman. At syempre, babalik po tayo dahil meron po akong magandang isi-share lang sa inyo. Galing po ito sa isang kaibigan natin from United Nations. Sabi po nila, set a good example. Ito nga, these are many people, one influences. The influence can be good or it can be bad. If one conducts his life to keep this recommendation, one is setting a good example. Others around one cannot help but be influenced by this, no matter what they say. Anyone trying to discourage you is trying to do so because they factually mean you harm or are seeking to serve their own ends. Down deep, they will respect you.
sabi nga po, kailangan mag-set tayo ng good example. At sabi nga po ni Sabana, meron daw siyang isi-share na magandang balita o experience niya para sa inyong lahat. Ano nga ba yun, Silvana? Ayan. Yung experience mo ba yan? Ano po, may i-share lang po ako, sasabihin po. Sige po. Sige. Share it to us. Po, narinig ko po na sinabi niyo po, Ma'am Joey, na tinupad niyo po yung hiling po ng mommy niyo po na magkaroon po ng bahay. Oh. At yun din po yung dream po ng lola ko po at balang araw po tutuparin po namin yun ni mommy. At Talaga? sabi din po ni mommy maging masunod rin daw po sa parents and lahat po ng dreams at prayers po mangyayari po. Mangyayari. Yan. Oh, that's good. And not only that, sabi nga po sa atin ng United Nations, ito ay isang kaibigan natin doon, na pinapashare niya, your own survival chances will be bettered in the long run since others' influence will become less of a threat. There are other benefits. Dapat pala, yung pangarap mo, pag tinupad mo, kailangan masaya ka sa ginagawa mo, ha? Apo. Oo. Wag yung parang gusto mong gawin yung isang bagay, pero actually napipilitan ka lang. Wag ka raw mapilitan kasi yung blessing, mas dumarating yan. Opo. Ganun din ba yung gusto mo? Opo. Ayan, very good. At not only that, laging mong gagawin lahat ng mga pangarap mo, i-consult mo din sa mami mo. Kasi si mami or your mother ay siya ang mas higit na nakakaalam kung tama ba o di tama. Mamaya magkamali ka, di ba? So dapat i-consult mo sa magulang mo yan. Ganun din ba ang ginagawa mo? Yes po. Ayan, very good. At not only that, kailangan yung pinapangarap mo sa buhay ay galing sa Panginoon. Nagpe-pray ka ba? Opo, and Ayan. every Wednesday po, pupunta po kami ni Mami sa Baclaran. Ayan, very good. So, yun po yung mga dapat nating ituro mga kaibigan sa ating mga anak. Lalo na po kayong mga marites. Ay, tigil nyo na yan. Sabi nga, yung mga marites dyan. Alam mo ba yung marites? Opo. Alam mo yun? Oh, ano yung marites? Chismosa po. Oh, ba? May mga bata pala. Alam talaga nila yung mga marites. Sino pang alam mo? Si Marisol. Alam mo yun? Ha? Yung mga pangalan daw po ng Marites. Ay, hindi. Si Marites, chismosa. Si Marisol, taga-sulsol. Diba? Tama ba yun? Ay, nako mga kaibigan. Marami yung mga tawag na talaga namang nakakatuwa minsan. Pero kung iisipin po natin, hindi po itong magandang example, lalo na sa ating mga anak. Yan, iwasan po natin ito. At not only that, sabi nga po, don't discount the effort or the effect you can. The way to happiness requires that one set a good example for others. Sa'yo, ano ba yung good example na pwede mong i-share sa iba? Meron ka bang alam? Good example. Good example. Meron ka na bang naisip? O kung wala pa, bibigyan na lang kita. Good example Sige. po. Mm. Ano po, lagi pong magrumispeto sa mga nakakatanda po sa inyo. Kunyari po mga lola po or parents niyo po or teachers. Aba, that's good, that's good. Tama yan. Tama. Kung kayo po ay naghahangad ng isang mabuting mga anak, ibigay nyo na po sa kanila yung tamang pagturo. Kung salbahe kayo nung araw, wag nyo nang sabihin sa kanila. Basta gawin nyo na lang yung mga tama lang, dun lang tayo. At not only that, minsan kasi sa pagkain dyan tayo nagkakamali. Kasi sabi natin sa anak natin, wag kang kumain ng matatamis kasi masama yan, baka magka-diabetes ka daw. Pero nakikita niya sa mama niya, kumakain ng chocolate, kumakain ng mga, di ba matatamis po yun? Yan. Yung sinasample natin o yung itinuturo natin sa ating mga anak, always remember, wag nating ipakita, di ba? O kaya naman po, wag nating gawin, di ba? Tama ba yun? Wag nating gawin. Kasi kung sinasabi natin, bawal yung matamis, bawal yung kape, ayan. Di ba? Bawal yung mga sa bata, ayan. Lahat ng binabawal natin, wag naman ho natin gawin sa harap nila, lalo na
Kasi sa inyo, hindi naman bawal talaga, di ba? So, kapag binawal nyo po, see to it na hindi nakikita ng bata, di ba? Ikaw, magdadalaga ka na. 13 ka na. Kailan ka magpo-14? Ano po, next year pa po, February 25. Oh, malapit na rin. Magpo-14 ka na, tapos ng 14, 15. Wow! Magdadalang gingbing ka na. O, sige. Gusto ko lang matanong sa'yo, since na February pa naman next year, no? Pag nag-birthday ka, usually, anong celebration ang ginagawa mo kapag birthday mo? Minsan po, sa bahay lang po kami ni Mommy. Minsan po lumalabas po kami. Kumakain lang po sa inasal, chowking. Yan. Hindi, okay lang yan. Kasi pag kumakain nga ho kayo, nagbabanding kayo, hindi naman kailangan maganda ka ng napakaraming handa, no? Ang importante lang po, magkasama kayong mag-ina, mag-ama, mga ganun lang ba? Yung simple banding. Alam nyo, mula nung nagka-pandemic, ang dami kong natutunan, ang dami kong mga bagay na dapat hindi natin ginagawa pero nagawa natin dati, di ba? Yung overspend ng ating pera, kung meron man, yung masyadong maraming barkada, na ang barkada naman, wala nang inisip, puro happening, ayaw umuwi ng maaga sa bahay, inuuna pa yung friends, di ba? May mga ganun ho kasi. Ikaw ba, marami kang friends? Wala na po. Saka po, yung birthday ko po, nagbe-birthday charity din po kami. Ayun, tama. That's good. Parang ako din nung araw. Birthday charity. Instead na maghanda ako ng birthday, maganda ng party, yan, hindi na po. Yung panggastos ko para sa birthday na yan ay i-share natin sa charity. Yan. Hello sa Blessed Bill Special School Foundation kay Ma'am Bel Aure. Yan, isa yan sa mga charity ko na aking pinupuntahan dyan sa Alfonso, Cavite. Naku, maraming salamat po sa inyo. At hindi lang yan, guys, no? Lagi po natin tatandaan na lahat po ng ginagawa natin, dapat gusto natin. Hindi yung napipilitan lang po tayo, hindi yung mga bagay na maaaring kayo po ay meron kayong mga gustong gawin na labag sa inyong kalooban, i-share nyo yan sa mga magulang nyo, lalong-lalo na, kagaya ni, kita nyo naman si Silvana. Siya po ay maraming charity work. And thank you so much sa kanya. At not only that, no, nagpapasalamat tayo. Okay, Silvana, thank you so much for being with us. Thank you Salamat po. po sa mga friendship natin, lalong-lalo na kay News Director Judith Estrada Larino, Best Editor natin si Drew Nasino, of course, yung ating tech engineers. Andiyan si Engineer Chelu, yan, Pingol, Winner Contehino, Chef General Enrico Hermoso, si Ken Sale at si Gil John Reyes. Yan, teleprompter natin si Neil Joy Abelia, ang ating writer si Raisa Dadia at si Mayan Palma. Ang ating CAs, thank you so much, Daniela de Guzman and Alisa Quevedo. Ayan. Ang interns natin, maraming salamat, si Ira Ortega, Marie Garcia, John Lloyd Malinay, at syempre si Aisen, Lois Moises, at si Jandrel Javier. Okay, so mga kaibigan, salamat po. Antabayanan nyo ang next program, ang Balitang Bayan with Sir Drew Nasino. Ayan. At not only that, salamat po sa ngalan po ng ating idol, Attorney Ferdy Topacio, ako si Juvie de Guzman. I love you all. Bye! Ito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio.